Merong isang tanong na madalas bumabalik sa atin, di ba? Isang tanong na parang simple lang, pero ang totoo, napakalalim ng pinanggagalingan. Yan yung tanong. May Pilipinas na ba bago pa man tumapak dito ang mga Espanyol? Ang isang sagot na madalas nating marinig, oo, syempre naman, may mga tao na may sivilisasyon na tayo. At yung kabilang sagot naman, hindi. Kasi yung ideya ng isang bansa, yung mismong pangalang Pilipinas, galing sa kanila. Pero alam nyo, ang totoong kwento, mas komplikado at mas makapangyarihan kesa sa dalawang sagot na yan. Okay, simulan natin itong paglalakbay sa ating nakaraan. Kapag iniisip natin ang Pilipinas ngayon, malinaw sa isip natin kung ano yan eh. Isang bansa, isang mapa, isang lahi. Pero, subukan nating i-rewind yung panahon. Balik tayo bago mag-1565. Bago pa dumating si Legazpi, bago pa ang pangalang Pilipinas. Bigla, yung mapa na pamilyar sa atin, parang naglalaho. Walang malinaw na hangganan, walang isang kaharian na sumasakop sa lahat, walang pinag-isang bansa. So, yung tanong pala, hindi lang tutungkol sa mapa o sa kasaysayan. Personal to. Ito'y tungkol sa kung paano tayo nabuo bilang isang lahi. Bago pa man may makarating na taga-Europa, itong kapuluan natin hindi ito isang blankong papel. Puno ito ng buhay ng mga kabihasnan. Ang pundasyon ng lipunan noon ay ang tinatawag nating mga barangay. Pero huwag nating isipin na barangay lang ito tulad ngayon. Isipin nyo, para itong mga maliliit na city-states. Bawat isa may sariling gobyerno, may sariling pinuno, isang dato, isang raja o isang sultan. At hindi sila nakahiwalay sa mundo ha, hindi sila isolated. Sa katotohanan, itong mga isla natin ay isang mahalagang bahagi ng kalakalan sa Asya. Dumarating dito ang mga mangangalakal galing China, India, Arabia at sa buong Malay world. Ang mga produkto tulad ng ginto, perlas at pampalasa mula dito ay sikat na sikat. May mga maunlad na tayong lipunan noon. Halimbawa, ang kaharian ng Tondo. Mayroon na silang sistema ng batas, diplomasya at nakikipag-ugnayan pa sila sa mga embahador mula sa ibang kaharian. Sa Mindanao naman, andyan ang kahariang ng Butuan. Silang kilala sa kanilang mayamang kultura at sa napakaraming ginto. Ang mga balangay, yung mga sinaunang bangka nila ay patunay ng galing nila sa paglalayag at kalakalan. At syempre, ang Sultanato ng Sulu. Isa itong makapangyarihang puwersa sa rehiyon na may sariling sistema ng pamamahala at batas na nakabatay sa kanilang pananampalataya. May sarili na rin silang mga sistema ng pagsulat tulad ng baybayin sa ibang parte ng kapuluan. So malinaw 'di ba? May mga sibilisasyon, may mga tao, may pagkakakilanlan. Pero heto ang mahalagang punto, hindi pa sila isang bansa. Ang pagkakakilanlan ng isang tao noon ay lokal. Ang isang mangingisda sa Visayas, ang tingin niya sa sarili niya ay taga-Visayas. Ang isang mangangalakal sa Tondo, taga-Tondo siya. Ang katapatan mo ay sa iyong dato, sa iyong barangay, sa iyong community. Wala pa yung konsepto ng katapatan sa isang pinag-isang Pilipinas. Dito na ngayon papasok ang isang puwersa na babago sa takbo ng lahat, yung pagdating ng Espanya. Ito yung turning point. Linawin natin, hindi inimbento ng Espanya ang mga tao sa mga islang ito. Ang mga tao, nandito na. Pero ang ginawa nila ay isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Pinag-isa nila ang magkakahiwalay na mga pamayanan sa ilalim ng isang unit pampolitika. Paano nila ginawa yon? Well, unang-una, nagtayo sila ng isang sentral na gobyerno sa Maynila. Tapos, ibinigay nila ang iisang pangalan para sa buong kapuluan, Las Islas Filipinas. Pinalaganap din nila ang iisang relihiyon at binago ang mga ruta ng kalakalan para lahat ay konektado sa ilalim ng kanilang pamamahala. So etong kapuluan na dati ay binubuo ng maraming mundo, ngayon ay naging iisang kolonya na. At dito na pumapasok yung isang sikat na linya mula sa mga historiador at talagang tumatatak ito. Nilikahan ng Espanya ang Pilipinas bilang isang kolonya. Pero ang mga Pilipino, kalaunan, ang siyang nagbago dito para maging isang bansa. Dito na nagiging mas malalim at mas komplikado ang ating kwento. Kasi hindi ito simpleng usapan ng mabuti laban sa masama o bida laban sa kontrabida. Ito ay kwento ng interaksyon. Hindi lang ito tungkol sa pananakop. Ito rin ay tungkol sa kung paano nag-react at nag-adapt ang mga katutubo. At sa prosesong yan, may bagong nabuo. Isipin nyo yung pagkakakilalang Pilipino na parang isang puno.
May dalawa itong malalaking ugat. Yung isang ugat, yung katutubong ugat natin. Yung mga nauna ng kultura, wika at tradisyon. Yung isa namang ugat, yung istrukturang kolonyal. Yung nagbigay ng isang administrasyon, isang relihiyon para sa nakararami, at higit sa lahat, isang pinagdaan ng hirap at pakikibaka. Dahil sa daan-daang taon na yan, nagsimulang makita ng mga Tagalog, Bisaya, Ilocano at iba pa na mayroon silang pare-parehong karanasan. So, balik tayo sa orihinal na tanong. Meron na bang Pilipinas bago ang Espanya? Well, ngayon, alam na natin na ang sagot ay parehong oo at hindi. Oo, mayroon ng mga Pilipino bilang mga tao, bilang mga kultura na may malalim na kasaysayan. At hindi, dahil wala pang Pilipinas bilang isang nagkakaisang bansang pampulitika. Ang modernong Pilipinas ay isinilang mula sa pagtatagpo ng dalawang mundong ito. Bago ang lahat, maraming kultura. Sa panahon ng kolonisasyon, isang kolonya. At pagkatapos nun, isang bansa na ipinaglalaban ang sarili. Ang pagiging Pilipino ngayon ay resulta ng lahat ng ito. Dala-dala natin sa ating pagkatao yung alaala ng ating pre-kolonyal na nakaraan, yung marka ng ating karanasan bilang isang kolonya at yung diwa ng revolusyon at pagbuo ng isang bansa. Ang pagkakakilanlan natin ay hindi basta na lang lumitaw. Ito ay may mga patong-patong na kasaysayan. Ang Pilipinas ay hindi nilikha mula sa wala. Ito ay humubog. Humubog ng kalakalan, ng katapatan, ng pananakop at ng pakikibaka. At yung proseso ng paghubog na yan, yun mismo ang nagpapabago sa isang kapuluan para maging isang lahi.